na rin, yung earlier consultations ko sa ibang group nakalimutan ko i-record. And then I will share my screen para iisa yung tinitignan natin. Okay, huwag pansinin ng chat. O, ay, huwag rin pansinin yung kalendaryo. Ito, hindi ko pa siya na-fill up. Huwag nyo na rin yan pansinin. Okay. So, this is what you submitted to me. Meron akong comments na nakasulat sa paper. So, babasahin ko na lang ha. Ayun. Good po. Type of project. Nakalagay dito storybook. What kind of storybook is this? Is this print or online? Or Um, Print po. Or pwede din pong both na meron po available online. okay. Kasi ganito yon guys. Um, what do you call this? There are two of you, right? So, generally, kung dalawa kasi, dapat at least dalawa yung main content natin. So, usually, a website is required anyway kung print. So, para makatipid, pwede namang gagawa kayo ng website, tapos yan yung storybook ninyo is downloadable na lang. Okay po. Pwede nyo pa rin i-print. Of course, pwede nyo i-print. Pero mamaya, magpapresent ako sa inyo ng problems dun sa printing part. Pero ito muna pag-usapan natin. Ayun. So, yung original na balak ninyo, print. Kasi ganito yon. Kung ano man ang balak ninyo, isulat nyo dito. Tapos niyan, yung susundan ninyong format, yung mga nandito, format, I'm sorry, type of project. Yan. Huwag nyo na lang basta ilagay na storybook. Lagay nyo na lang, wala, puro web to eh. Puro web to kasi, web project worksheet siya. Pero kunwari, o kayo, print kayo, di ba? O, ito na yung mga choices. So, lagay nyo print storybook. Or kung online, edi online or web graphic narrative fiction. Ayun. Ito yung, Sige po. ayun. Kung online, ito. Pero kung print, lagay nyo na lang, i-specify nyo na lang printed storybook. Okay? Para lang Sige. malinaw. Ngayon, yung next one is, ayun, bakit ba SK, nag-specify kayo ng barangay eh. Yung sa akin kasi, why will you limit it to this barangay only, your chosen barangay? Pwede namang hindi, lalo na kung online yan. Kung printed, baka limited nga kasi hindi naman kayo pwedeng mag-print ng kopya para sa buong bayan, di ba? Opo. Oo, pero yun nga eh. Yun yung kailangan ninyong pag-isipan. Kasi, Miss, sorry po. Kapag print po ba, wala po siyang, like limited lang po yung pwede pong pagbigyan or dapat po madami? actually, hindi ninyo kailangan mamigay. Mm. Pero kailangan nyo siyang i-print para sa defense. Pero yun ang, So, kasi kung magpiprint kayo, gagawa rin lang naman kayo ng website for it. Gets? opo. Parang promotional website para dun sa printed material na gagawin ninyo as main project. So, magiging dalawa pa rin yan. Isa sa inyo gagawa ng website, isa sa inyo gagawa ng printed storybook. So, yun yung main content ninyo at saka website. Kasi dalawa kayo. Okay po. So, hindi pwedeng walang website. Okay? Okay po. Ngayon, aside from these two, kailangan nyo gumawa ng social media. Okay po. Hindi nyo siya ilalagay sa type ng project. Pero ideally, may social media presence kayo, this term pa lang, kasi pagdating ninyo ng Capstone 2, required ang marketing. Capstone 2 is all about marketing your project. So, Okay po. dapat talaga may social media. Tapos yan, yung content ng website niyo i-upload nyo sa social media. Yung problema ko sa print is, o sa bagay, sinabi mo naman, pwedeng both. Di ba? Opo. Pwedeng mag-print ka, pwedeng
may downloadable version. Yun nga, yung project ninyo, i-share nyo sa social media eventually para sa user testing and para makita siya ng mga tao. Siyempre, yun naman yung silbi niya to begin with, di ba? May Opo. audience kayo, may ginagawan kayo ng project. So, yun. So, yung suggestion ko, kasi sa Tondo to, di ba? Opo. Don't limit it to your chosen barangay. Siguro pwede ninyong gawin dyan is um, SK barangays with this demographic, a specific demographic, age at saka social class. Okay? Para hindi tuhog lahat ng barangay. Gets? So, kunya, Pwede po ba, ay sorry po, pwede po ba yung SK barangays po, like specific po kung sino po may mga daycare centers? pwede, Part pa po ba yun? Sige po. oo, pwede, pero kailangan may social class pa rin. Kasi Okay po. merong mga barangay na may daycare centers na mahirap yung barangay. Meron din namang barangay na medyo mas mayaman ng konti. May daycare center pa rin naman siya eh. Alam mo Okay yun, po. you have to specify the social class. Yun. Pero you will specify that dito sa, dali, tagal mag-scroll. Dito sa user. Kasi nilagay niyo lang age. Ah, ayun na pala! Ah, hindi, wala. Middle to lower class. Ah, so ito yung social class ninyo. Sige, okay, fine. Mali ako, hindi ko nabasa kanina. So, itong middle to lower class, isi-specify nyo na lang dito pala sa taas. SK Barangays, middle to lower class, SK Barangays. Okay? So, hindi lang Okay siya po. chosen barangay. Parang, lahat ng middle to lower class na SK Barangay, pwedeng gamitin yung project ninyo. Or Okay nababagay po. yung project ninyo sa mga taong to. Parang Yes. gano'n. Tapos nun, dun sa target user, baba tayo ulit. Dito sa target user, i-slash nyo dito, target user slash beneficiary. Kasi beneficiary rin, technically, yung 9 years old, di ba? And yung teachers and parents na gagamit sa kanya. Opo. So, target user slash beneficiary. Lagyan nyo lang ng slash beneficiary. Tapos yan, sa target partners, tama naman ang lahat ng nilagay nyo dito. Partner nyo lahat yan. Pero yung tanong ko kasi is, when you say partner kasi, hindi lang sila partner na pareho kayo ng gustong gawin. Hindi lang yun yun. Hindi lang yun yun. Minsan, nagiging partner ninyo ang isang entity kasi sila magbibigay sa inyo ng pera. Ngayon, bakit pumasok yung pera sa usapan? Kasi we are working in a hypothetical situation na gagawin nyo itong totoo. Nagagawin nyo talaga yung project na to sa totoong buhay. Although alam natin malamang hindi. Pagka-graduate nyo, baka kalimutan nyo na to altogether. Okay? Oo, hindi, totoo naman eh. Totoo naman eh. Nangyayari yun. Okay lang yun. Okay lang yun. Minsan, may mga groups na nagka-capstone plenary, mga nananalo sa capstone plenary. Pagka-graduate, wala na. Hindi na nag-uusap yung group. Iniwan na nila yung project nila. Inaantay na lang nila mag-expire yung domain and hosting. So, wala na. Okay lang yun. Okay lang yun. Kasi yung ideal situation is, mapatuloy ninyo. Pero kung hindi nyo naman talaga type, ituloy, ba't namin kayo pipilitin, di ba? Di ba yun? Pero yun nga, we are working on the, the hypothetical situation na gagawin natin tong tunay. Kaya pumapasok ang pera. Tingnan nyo ang gastos nyo. Bibili kayo, magbabayad kayo ng domain and hosting. Kung yung labor ninyo binayaran sa paggawa ng website at paggawa ng storybook, kunyari may ari lang kayong dalawa. Kunyari babayaran kayo for it. Saan kayo kukuha ng pera? Wala. Di ba? So, parang lugi pa kayo. Lugi. Tapos yan, itong mga binanggit nyo na to, bibigyan ba kayo ng pera niyan? Kung bibigyan kayo ng pera, fine. Hindi, ganito ha, since hypothetical yung situation, hindi naman kayo kailangan bigyan ng pera ngayon eh. Pero it's more like, pag tinanong kayo ng panel, paano kayo kikita ng pera dito? Paano yung upkeep? Paano yung upkeep ng project? Kasi syempre, babantay-bantayan nyo yung website nyo or
may mag-o-order ng storybook, ayaw ng downloadable, gusto niya printed, babayaran niya, whatever the case may be. 'Di ba? Istorbo 'yan sa buhay niyo eh. So kailangan binabayaran kayo for it. So parang 'yun, you have to include sana target partner, parang target market 'yan. Yung market ang nagbibigay sa inyo ng pera for your upkeep. So sino ang magbibigay sa inyo ng pera? 'Yon ang isipin niyo at idadagdag niyo dito. Itong Sangguniang Kabataang Federation, malamang may budget yan. Pero yung tanong is, in-include ba nila kayo sa budget for this year? Last year pa nila ginawa yan eh. Malamang hindi. Kung i-include kayo niyan at bibigyan kayo niya ng pera, next year pa yan, too late na. So, medyo walang manggagaling na pera dyan. Ano lang po, miss, parang for solicitation purposes na po yung mangyayari. So, yun, yung mag-solicit na lang kayo. Pero yun nga, saan kayo magsosolicit? Gets? Ano ba ang mga brands? Ano ang brands na nagke-cater sa ganitong topic na pwede ninyong itap? Kasi anong ano nyo? Anong topic nyo? Sorry. Nawawala ako. Ayun, ang mga kwento ni Kandula. Inspiration from inspiring stories. Yun, ano bang organization yung may care sa dito? Okay? Dito. Sinong may pake dyan? Kasi unlike other topics, kunyari, pets, di ba? May mga organizations na talagang pet-friendly, ano yan. Ngayon, maglalabas ng pera yon for pets. Or kunyari, basketball. Basketball, yung mga teams mismo, di ba? May mga brands, kunyari Pure Foods, or yan, yung mga lumang Hinebra, yan. Yung mga brands mismo may-ari ng mga teams eh. So sila yung magbibigay ng pera. Unlike other topics kasi, yung sa inyo, hindi siya exactly advocacy. Gets? Kunyari, smoking o mga anti-vape or anti-smoking, yan. May mga brands na anti. So, sa kanila kayo pwedeng kumuha or sa kanila kayo pwedeng mag-solicit. Yung topic ninyo, inspiring stories of young Filipino leaders like members of the SK. Inspiring stories para sa kabataan. Diba? Leadership. Hindi siya hindi siya problem. You just want to inspire. So, hindi siya bagay na nilalagyan ng budget nung mga companies na may mga advocacy. Hindi siya exactly advocacy na gets. Do you get what I'm trying to say? So, yun, isipin ninyo, Opo, miss. sinong magkaka-interest na mag-inspire ng 9-year-olds, ng mga maliliit na bata about leadership para lumaki sila ng mahusay. Baka maging interesado silang mapasok sa SK. Isa ba sa inyo SK? But ito yung topic ninyo. Ako po. Ikaw. Okay. Opo. Sige, ganito ha. Pag naging mabuting politiko ka, wag mo ko kalimutan. Opo, miss. Ako po nang bahala sa inyo. Ikaw nang bahala sa Hanapin niyo lang po ako sa City Hall po ng Maynila. Kimi. Tapos ibibigyan mo ako ng guarantee letter pang hospital ko. Ayun. Kasi ganun yun eh. Yung mga politiko, nagbibigay sila ng mga guarantee letters. Kunyari, City of Manila, magbibigay yan for PGH. Please allot this amount for the expenses of the hospitalization of Trinidad Sugitan. Yung mga ganon. And then, pagdating ko doon, dala-dala ko yung letter. Ito yung pambayad ko. Hindi nga seryoso. Di ba may sakit? Wag naman po sana, Miss Oswell. Ayun. May sakit ako, so kailangan ko ng maraming guarantee letter. As in, marami. nung 2024, no? Last year alone na. Alam mo kung magkano yung expense ng gamot ko? Umabot ako ng pwedeng umabot ako ng 2 million. Gamot lang yun, Oo, gamot lang yun. Kasi,
bawat dose ko last year, 115,000. Tapos nangyayari siya every 3 weeks. So, seryoso, kailangan ko ng guarantee letter pambayad mo. Anyway, punta na tayo sa next target partner. Ayun, your user profile should include your primary audience. Kasi yung user profile na nilagay ninyo dito, dear, ay school teachers, which is your secondary audience. 'Di ba? Opo. Minention nyo sa taas kanina, yung audience ninyo 9 years old and above. Nasaan na ba yun? Hala, nawala na ako. Ayan, 9 years old and above. Tapos nun, tsaka na nyo na minention si parents and teachers of the children. So, dito ako naguguluhan. Bakit si teacher, grades 3 to 6. Ano bang 9 years old? Tama, grade 3. Oh, tama, tama, tama. So, si teacher, sige, huwag niyo natanggalin kasi nandito na siya. I-indicate Okay niyo po. lang na siya yung secondary audience. Tapos yan, gagawa kayo ng primary audience before it. For the for the 9 years old and above. Bali yung bata ang i-describe niyo, yung batang magbabasa. Okay? Tapos nun, ano pa ba? Ano pa ba iniisip ko kanina? Okay, ito yon. Middle to lower class. Baka dapat Tagalog. Okay lang ba sa inyo mag-Tagalog? Opo. Ayun. Kasi, yung middle, wala akong problema sa English dyan. Pero kasi dinamay ninyo yung lower class. Yung lower class, yung first language nila is not English. Siguro, of course, Pilipino tayo eh. Nakakaintindi tayo ng English. Pero, hindi siya yung, hindi siya yung binabasa nila. Siguro ganito. Na-realize ko to nung elections eh. Ibang-iba yung mundo ng social classes sa social media. Kasi like example, sa feed ko. Sa feed ko, yung mga, di ba hindi naman natin nakikita lahat? Yung may certain number of people lang tayo na nakikita lagi. Yung iba hindi natin nakikita unless we search for them or something. And yung feed ko sa Facebook, when I read it, karamihan ng tao nag-i-English, bihira yung nagtatagalog. Pero nung Opo. election, for some reason, may nakakasingit na nangangampanya. Tapos yan, pag binasa ko yung feed nila, hala, nagtatagalog lahat ng tao. Kasi iba yung ibang social class na sila altogether. Di ba? So, ganun din sa storybooks. Ganun din sa children. Yung mga children sa private school, nag-i-Inglesan yung mga yan. Pero kung nasa lower class sila, na malamang baka nasa public school, hindi naman sa pag-aano, no? Pero, syempre, mas mura sa public school kasi sa private. Kung nasa public school sila dahil lower class sila, I doubt kung nag-i-Inglesan sila sa eskwela. So, Yes. yun. May question po ako. Yes. Ano Yes, cause you said po na why would we focus on a specific barangay? Ano lang po, okay lang po sa amin na hindi kami mag-specific. Baka lang po kasi gamitin against us like pag sa defense. Kasi sa mismong paper namin, ano po, parang may selected barangay. So, baka po sabihin nila na bakit kami biglang lumaki yung um, what is it, target? yung Part. scope? Yung, Opo. sige. Yung sagot dyan is, kasi po yung ibang barangay na yan, kapareho din naman ng demographic ng mga barangay na pinili namin. And since our project is online, syempre, mas gusto namin makatulong sa ibang tao. Our focus would still be the current barangays mentioned in our MTOME paper for the simple reason that that is where we have contacts. We will probably get our target, our users, or we will probably do our user testing in the barangays mentioned in our MTOME paper. Pero we don't see any reason why we cannot share our book to other barangays of the same demographic who will benefit from it. O, yun yung sagot nun.
Paano miss nga Thank you, miss. lang kung yung contact po namin sa MTOME paper is wala na po kaming contact talaga and hindi po sila nagko-cooperate masyado. Dun po, Maghahanap kayo ng iba. ayun po, kaya po namin nilagay po si Barangay 176 kasi po sila po yung mas may maayos po na contact. So, Okay okay lang. lang po yun. Oo, Okay. okay lang yun. Okay lang yun. Pero yun nga eh, masyadong specific eh. Masyadong specific. Ganito, basta ilagay nyo doon yung SK barangays of this demographic, yun yan. And then sa Cap 2 nyo na lang i-mention, or kahit actually hindi nyo i-mention eh, na doon kayo sa 176 kumukuha ng, ng users. Di ba? Ng Opo. users. Malay nyo mag-click, di ba? Lalo na City of Manila, Tondo. Pag ewan ko, magkakaibigan yung mga tao dyan, di ba? Hindi kasi dati, di ba magkakatabi, ewan ko, hindi ko alam kung nasan yung SK. Okay? Hindi ko alam kung nasan yung office ng SK sa City Hall. Pero, um, the, kunyari, yung alam ko lang kasi yung counselors eh. Kasi, yun nga, we used to have counselor friends. Napansin ko lang sa offices nila, magkakasunod, magkakatabi. Tapos, Opo. everybody's just walking around and about. This was before pa, panahon pa ni Lou Veloso to. Okay, ganun kami. Actually, miss hanggang ngayon po, ganun pa rin po magkakatabi O, talaga. magkakatabi, tapos di Mm. ba, lakad lang ng lakad ng counselor. Alam mo yung, it's, hindi, hindi ako nahihirapan sa City of Manila makipag-usap sa mga tao. Hindi siya kagaya ng Pasay. Sa Pasay ang gulo eh, parang yung isang counselor nasa floor na to, yung isang counselor nandun sa kabilang building, yung kalat-kalat sila. Parang ang ayos ng City of Manila. So parang iniisip ko lang if a certain barangay is not cooperating with you, it might not be so hard to ask the other SK people about their barangays. Kasi example, Tondo. Ang daming barangay sa Tondo, di ba? Ang dami-dami Opo. ng barangay. So parang lahat yan, user mo. So baka pwedeng makipag-friends ka na lang dun sa ibang ibang SK, di ba? Opo. Makipag-chami-chami ka, libre mo ng milk tea or something. Sakto na lang miss, mga kaibigan ko na po sila. Oh, ayun naman pala eh. Kaibigan mo Opo. na pala eh. Di dapat hindi ka na mahirapan, di ba? Opo. Tulungan lang kayo, tapos yan, sabay-sabay kayong lumaki. Itaguyod ang City of Manila, sabay-sabay kayong, yung isa magiging mayor, yung isa magiging vice mayor, yung lahat na iba. Di ba, ang ganda niyan, yung barkada nyo, dyan sa SK. Lumaki kayo ng mabuti and ayusin ninyo ang Pilipinas. Pilipinas eh, hindi lang City of Manila eh. So, yun yung problema ko dito sa sa user profile. Isingit nyo lang yung children. Gawa kayo ng profile ng bata na magbabasa ng libro. Okay? Okay. So, pag na-revise nyo na yan, i-upload nyo sa same folder kung nasan siya ngayon para ma-check ko. Pag wala ng revision, sasabihan ko kayo na, o sige, i-upload nyo na yan dun sa final project plan description folder. Now, ito yon. Huli na kayo. Kasi, nasa na bang kalendaryo? Ayan. June 21. June 21. Andito na tayo sa week 7. MMA Cup 1, ito yung red. Dapat ang ginagawa nyo na ngayon ay yung project development. Yung nasa list ng project development guide. Pero kasi yung bago nun, before you even go there, you have to be doing your worksheet already, which is this one. Since hindi kayo, kung mag-online na nga kayo, hindi na nga kayo magpiprint, ganito yan kung magpiprint kayo, itong dalawa gagawin ninyo. Itong dalawa gagawin ninyo. Kasi meron kayong website and meron kayong print. So, doble trabaho. Kung wala kayong print and yung storybook ninyo ay magiging online at downloadable lang,
ang gagawin ninyo ito lang. Okay? Pero good idea ang printed book. Bakit? Kasi, yung mga public schools, hindi sila lahat merong online facility para mag-browse yung mga estudyante ng libro. Nasa print pa rin sila hanggang ngayon. So, kung meron kayong print, pwede nila yun ilagay sa library nila. Diba? So, good idea actually yung print. Pero it's your decision kung ano yung gagawin ninyo. Basta ganito ha, kung may print kayo, kasama ito. Kung wala kayong print, ito lang ang gagawin ninyo. Now, dito muna tayo kasi ito yung sigurado nyong gagawin kasi magkaka-website kayo. Unang-una, yun nga, yung storybook, kung gagawin niyo siyang online, ang pangalan niya ay magiging Web Graphic Narrative Fiction. Kasi may story. Okay? So, ito ang ilalagay ninyo sa type of project doon. If not, pwede din namang sundin yung nandito sa kabilang document. Na pareho lang naman, pero iba lang ang wording. Online, tapos nun, kung pupunta kayo sa main content, wait, nawawala. Online graphic fiction. So, web graphic fiction or online graphic fiction ang ilalagay ninyo sa type of project. Tapos dash storybook. Okay? So, balik tayo dito. Yung URL hindi nyo pa bibilhin. Huwag muna kayo bumili ng kahit na ano. Kailangan i-approve ko muna. Itong project description, objectives, and audience, i-copy and paste nyo galing dun sa document na to. Nandito na sila eh. So, copy and paste. Huwag nyo na ibahin yung wording. Copy and paste na lang. Sitemap, gagawin nyo na yung map. Dapat 3 levels deep. Anong ibig sabihin nun? Itong example na to, 3 levels deep. First level, homepage. And then papasok sa pages, inner pages. Second level. And then yung pages na to, yung mga tabs na to, meron pang inner pages dito, which is the third level. Hindi kailangan na lahat ng tabs or lahat ng main pages merong inner page pa. Pwedeng isa lang sa kanila. Okay? Hindi kailangan lahat. Example lang yung nandito. Tapos nun, yung text content, kung ano ang text content na lalabas mismo sa website ninyo, yun yung ilalagay nyo dito. So, bali in effect, isusulat nyo na yung buong website. Lahat. Pati yung contact information, yan, yung mga intro, mga ganon, mga description, yan. Description ng storybook, yan. Kung ano man yung content ng website ninyo, isulat nyo na lahat dito. Para yung drama nito is, yung mga nandito sa text content na to, na i-approve ko, ika-copy and paste nyo na lang papunta sa website. Hindi pwedeng magkaiba ang laman ng text content dito at saka yung website. Pag tinignan ng panel yan tapos magkaiba, baka hindi kayo pumasa. To edit offline, turn off offline sync. Ano ba yan? Ba't ako nagkaka-message? Turn on. Yun. Hello, miss. Miss, nag-cut po yung Oo nga. audio. Saan ako tumigil? Text content. Opo. Ayun, hindi pwedeng magkaiba yung nakasulat dito sa nandun sa website ninyo. Pag nakita yan ng panelist, pag nahuli nila, baka yan pa yung reason ba't hindi kayo papasa. Bakit? Sabihin nila, yan yung inapprove eh. Bakit hindi yan yung nakasulat sa website? Bakit nyo pinalitan? Mga ganon-ganon. So, be as thorough as you can here. Kasi, yun nga, lahat ng nandito lalabas sa website. Hindi pwedeng magkaroon ng text sa website na wala sa document na to. Okay? Next, wireframe. Wireframe. Ano yung wireframe? Yung wireframe na to, tingnan nyo, mga lumang style pa. Oh. Ganun na siya kaluma. Okay? Ano ang layout ng website ninyo? Ilalagay ninyo ang layout ng website ninyo dito. Lahat ng pages. Okay? Pati inner page. So, kunyari, meron kayong
homepage, or obviously, nandyan yan, and then 4 other pages, so 5 pages na, and then meron kayong isang tab or isang page na may dalawang dalawang inner pages o di 7 sample page of each sample layout of each page in your website. Okay? So, yun yan. Tapos nun, mga examples lang naman dito. Dalawang competitor. Sino ang ibang entity na may advocacy or na may topic na parang sa inyo about leadership, about youth and leadership. Okay? Kung sino man ang kapareho ninyo, competitor nyo yon. So, isulat ninyo dito yung mga URL, dapat dalawa sila. Pwede namang hindi local. Okay? Pwedeng sa ibang bansa. I'm sure may mga youth groups rin sila na nag-cater sa leadership. And then, design study. Nakalagay dito at least 2 design studies. A change in color, a change in font does not constitute a change in design. Your design will follow your sitemap, yung wireframe. Sitemap, sorry. Yes, your sitemap and wireframe. So kung ano yung layout na nilagay ninyo sa wireframe, yun din yung gagamitin ninyo for your design study. But this time, may design. Doon kasi layout lang eh. Kumbaga sa inaano nyo lang, parang nililayout nyo lang in blocks. Sinasabi nyo, dito ilalagay ito, dito picture ng storybook, or dito may picture ng bata, or what have you. Pero hindi nyo pa gagawin doon. Dito nyo siya gagawin sa design study. Okay? Think in terms of themes. Pag nag-isip kayo ng dalawang design. Kunwari lang, yung isang group before, yung topic nila was, I forgot their topic. Pero yung isang theme nila, mala Japanese, yung isang theme nila, mala anime cutesy-wootsy. Okay? So magkaibang theme yon. Pero in-apply nila yung dalawang theme na yon sa topic nila na sumusunod dun sa wireframe na ginawa nila at sa pages sa sitemap na ginawa nila. So yung design study ninyo, all pages din. So kunyari, 7 pages ang wireframe. O di yung 7 pages na yun, i-design ninyo in a certain theme. Nandiyan pa rin yung 7 pages. Dalawang design yung hinihingi. So gagawa kayo ng dalawang set ng tigsa 7. Yan. Example lang yon, pero yon. Hindi kailangan 7, pwedeng mas marami, pwedeng mas konti. Pero more or less, ganun kalaki yung trabaho na kailangan mangyari sa document na to. And then, mangyayari dyan, pag-uusapan natin kung alin dun sa dalawa ang gagawin ninyong project. So kung ano man yung design na na-approve dito sa worksheet, itutuloy-tuloy nyo na yan. Kumbaga, yung assets niyan, yan na yung gagamitin ninyo para dun sa website. So more or less, pag nagawa ninyong tama yung document na to, yung website ninyo mabubuo. Yun lang, masasayang yung second study ninyo. Pero sabihin ko na rin lang, yung technique ng ibang groups, yung technique ng ibang students, yung isang design nila, ang ganda-ganda. Yung preferred design nila, ang ganda-ganda. Yung isa, mukhang bleh. Sinasadya nilang mukhang pangit para hindi ko piliin. Yun. Pero yun nga, basta yung second design, dapat iba totally Hindi lang siya change in color and change in font. Kasi yung mga change in color, change in font, pinapaulit ko yan. Okay? Kasi pag nakita yan ng panelists, ba't ganito? Dapat magkaiba yan nagpalit ka lang ng kulay, yung blue ginawa mong red. Yan. Ang dami pang sinasabi ng panelist. So sa akin pa lang, hinaharang ko na para hindi na nila makita. Kasi when you get to the defense, they will go back to your papers They will go, parang, ba't ba nagkaganito to? Ganyan. Ano ba history nito? Saan titingnan nila lahat ng documents ninyo. So pag may inconsistent or pag may nahuli, yon medyo patay. So ito yung mga sample ng designs. Yan, magkakaiba yung itsura niyan.
And then there's a checklist here in the last part, more or less telling you what to do. O max, yan o. Footer should have blah blah. Max of 12 words per line. Max of 8 lines per paragraph. Blah 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 blah. Sundan nyo lahat yan pag ginawa ninyo yung text content ninyo in other parts of the website. Okay? Now, if you decide to go on with your printed book, iba naman yung problema ninyo. Ibang set of problems ang haharapin ninyo. Yung iba, copy and paste pa rin. Okay? Pero there are other things na nahihingin. Ayan, response. May mga sample naman eh. May mga guide questions and samples. So, guided kayo this whole time. Message tone, visuals. Tapos yan, examples ng layout ng buong libro. Okay? Hindi naman kailangan lahat ng pages, pero di ba minsan, pag gumagawa ng libro, paikot-ikot lang yung layout. Like, ito, spread ito dito. Tapos ito, nag-favor sa right. Ito, nag-favor sa left. Tapos yan, yung susunod na page, spread ulit. Yun, yung types of pages na gagamitin niyo sa libro, ilagay niyo lahat dyan. Kung paulit-ulit lang, okay lang naman. Pero, parang yung website kanina, walang lalabas dun sa libro ninyo na hindi nawala dito sa layout, dito sa print. Tapos may 3 designs pa. Ayan, 3 design studies. Mas malala. So, pag libro, siguro 3 types of art or 3 types of color. Hindi. Color kasi hindi nagko-constitute eh. Pero kasi kagaya ng kunyari, yung type of characters na gagawin ninyo. Yung isa mukhang anime, yung isa mukhang 3D, mabilog-bilog, ganon. Aside from the type of characters, baka pwede kasing yung color scheme din, nitong dalawang to, magkaiba. Baka pwede rin ganon. Kasi baka naman yung anime colors hindi bagay dito sa 3D modeled character. Something like that. Basta ayan, gagawin nyo dyan yan. Okay? And then, rough panel sketch of a comic page. Sample siya ng comic page. Itong isa, ano ba tong sample na to? Rough layout sketches, magazine naman tong isa. Labang storybook. Rough of a brochure. Walang storybook. O anyway, di gagawa kayo ng storybook. Tapos nun, 5 to 10 design inspirations. O ito na, ayan, basahin ninyo. Drawing styles or actual printed materials. Inspirasyon ninyo sa art na gagawin ninyo. Ayan, lalagay nyo dyan. And then, square book and ayan, paper and binding inspirations. Maglalagay, inspirations. Hindi mo pa to project. Parang, it's going to look like this. Lagay kayo ng picture dyan. Yan, and other things. So, you have a whole set of yan, may text content. Ito, buong text content ng buong libro. So, nakaano into pages. Okay? Buong libro na yan. Kasi isi-check ko eh. Kumbaga, yung story dito ko nababasahin. Dito sa text content, sa web, text content ng website siya. Okay? Pero, what do you call this? Saan ba? Sandali ha, titingin ako dito. Approves. Ayun, dito ko palang makikita ang story. Dito, pag ginawa nyo na yung part na to. Pero wala pa tayo dyan. Dito muna tayo. So, dito, sa print worksheet, makikita ko na yung story. Mababasa ko na siya. Pero kung online, hindi nyo pa ilalagay yung story sa text content. Yung nandun ay yung text content ng website. Tapos, pag ginawa nyo ito, dito ko na lang mababasa yung story. Okay? So, magkaiba. Tapos nun, kasi dito may panels na oh. May panels na. So, you might as well put everything here. Write the whole story na. Anyway, hindi naman yan sayang. Hindi naman sayang yung effort. Because,
lahat ng isusulat nyo dito, di copy and paste nyo papunta dun sa actual book, di ba? Para parehong-pareho sila. And then actual layout and design. Ayun, dami-dami. Yan. And then, itong dalawa yung weird. May draft print and actual print. Yung actual print, huwag nyo muna gagawin. Gagawin nyo yan bago mag-defense. Kasi baka may magbago pa, sayang yung ginastos ninyo. Si draft print, this is so we can see things like tama ba yung margin, meron bang enough space, kasi may minsan nakakain yung mga bleed, di ba? May mga excess, ano yan sa mga margin yung mga tinatawag nilang bleed. Titingnan lang natin, draft, meaning kahit black and white pa yan. Basta tama yung size, and tama yung binding. Okay? Pero kahit na iba yung papel muna para mas mura, and makita natin kung tama yung lahat ng pages. Kung tama yung margins, kung tama lahat, or kung may sablay, yan. Minsan mas madaling basahin kung print eh. And then, gagawa kayo, wala siya dito, pero pag nag-draft print kayo, gagawa kayo ng isang sample page or sample spread with the actual paper. Para ma-approve pati yung paper bago kayo mag-actual print. Yan. So, diniscuss ko pareho. So, you guys can decide what exactly you want to do. Are there any questions? Bali question ko lang po mismo is, saan po makukuha po yung mga files po na yan? Aha! Hindi mo makuha yung file. Nahuli po ako. Oo, not listening. Okay, Opo. so yung ano natin, di ba? Opo. Punta ka sa content. Okay po. Tapos yan, punta ka dito sa sa MMA Cup 1. Yung link po mismo. Okay po. Link 3. Yung link 3, Link 3. di yan, di ba? Ayan, Opo. punta ka sa MMA Cup 1 resources. Tapos, ayan na silang lahat. Andyan na yung mga worksheet, nandyan si web, nandyan si print. Okay po. Yun. Tapos nandito na si content development forms. Ito yung mga pre-prod. Dito mo mahahanap yung pre-prod ng susunod na document. Ito yun eh. Okay. After ng worksheet, ito na yung iisa-isahin mo. Ngayon, Okay po. kung print, ito yung gagawin mo. Printed storybook. Since ang plan po talaga namin is both po na print and web. So, tig-isa pong worksheet yun, yung Oh, web po na worksheet, saka yung print po na worksheet. Gagawin po namin each. oh yes. Okay po. So, magtigisan na kayo. Opo. Tapos nun, kung Tapos po, sorry po, yun sa story naman po, wala pa pong story or like, meron meron na din po, no? Ayun po. Oo. Yun doon po sa ilalagay. Yun po ba yung pinakita niyo po sample na per page po may nakasulat na po na text? Yes. Doon po sa print. Panel, Okay po. ganon. Okay po. Ngayon, yung mangyayari sa inyo, kung magbe-print nga talaga kayo, nawala. Ang ilalagay ninyo dito, nasaan na ba kayo? Ito kayo, di ba? O yan. Ang ilalagay ninyo na type of project ay printed storybook with supplementary website Okay po. or with supplementary info website. Okay? Kasi malabo yung walang website. So, yung mangyayari in the future, so ito yung checklist ninyo, printed storybook. Tapos nun, nasan ba? Meron bang nakalagay? Ayan o, may mga supplementary content. Wala Okay po. itong website. Wait lang. Aba, walang website. So, susundan nyo na lang yung
ito. Ito. So, yung gagawin ninyo sa document na to, itong lahat ng online, since meron kayong website, and lahat nung nandun sa blue na printed storybook. Yun. So, dalawa yung boxes ninyo. Okay? Okay. Yun. Pero mag-concentrate muna kayo sa dalawang worksheet. At bilis-bilisan ninyo kasi ito na eh, oh, tingnan nyo. Tingnan nyo kung gaano kaikli ha. Ayan eh, endorsement sa week 14. You have 7 weeks to go. Eh yung problema, worksheet pa lang kayo, hindi pa na-approve. Gagawa pa kayo ng pre-prod, idodrawing nyo pa lahat yan, kukulayan nyo pa, ile-layout nyo sa InDesign, tapos ipiprint nyo pa. Hala, last 7 weeks ng term. Ilang units ba kayo? Like ilang subject pa meron kayong dalawa? Ako po nasa 8 subjects pa po. 12 ata ako. Ay, 12. Eh, for this term, 12. ilang subjects kayo naka-enroll? Ako po 2. Dalawa, Tatlo po ako. tatlo. O sige kasi 3 units each. Yung isa 5 units, 5 units. Doable naman kung hindi naman pala kayo full load. Pero kailangan nyo nang magmadali big time. Okay? Opo. Kita kayong dalawa big time. Para hindi kayo maiwan. Ha? Kasi yung ayoko mangyayari is hindi ko kayo ma-endorse kasi incomplete. Dahil alam ko na kahit na i-endorse ko kayo, ang mangyayari lang yan, mag-aaway kaming mga advisor. Kasi pagdating nyo sa kanila, mahuhuli nila kayo, tapos sisisihin nila ako, Miss Trini, bakit mo to in-endorse? Tapos kami yung mag-aaway. And it has happened so many times in the past. Okay? So, after the pandemic, magmula nun, nag-vow na kami sa isa't isa, kaming mga advisors na magsa-stop sa amin. Pag incomplete, hindi talaga i-endorse yan. Kahit magmakaawa kayo. Kasi ganun din, babarahin din nung susunod tapos mag-aaway kami. So para hindi na kami mag-away, sa advisor pa lang, stop na yan. Sana walang samaan ng loob sa huli. Okay? Okay po. So, may questions pa ba kayo? Wala na? Ako ba? Wala po so far for me. Sige, ganito. Mag-email na lang kayo just in case may questions kayo. And sana sa Tuesday, makakita na ako ng tapos na worksheet. Kahit isa lang muna, kung masyadong mabigat. Pero maganda kung yung dalawa makita ko na. Alam kong super bigat yung requirement. As in, walang tulugan to. Walang tulugan ngayong weekend to. Pero kasi kailangan yung humabol kasi dapat nandito na kayo sa project development guide. Okay? Yung requirements dito dapat ginagawa nyo na. And marami sila. Go through it. Magpapanik kayo ng konti kasi ang dami. Okay? So that's it. No more questions. End ko na yung meeting. Stop share. Opo. Okay na tayo. Thank you, Miss. Bye-bye. Bye-bye. See you Bye-bye po. na. Thank you po. Thank you Bye-bye. po.